Hi guys, good morning. Ito pala yung mother ko. Tapos lang niya maligo at kailangan niyang pasingawin yung paa niya kasi hindi pwedeng laging nakabalot ang paa niya. Ang mother ko is 80 years old. Mag-81 na siya sa April at yung paa niya guys, kaya yan naputol dahil hindi namin na-monitor na diabetic pala siya. Yung paa niya, na sugat lang to ng pako. At pinadoktor naman agad. Ininjeksyonan siya ng anti-tetano, tapos antibiotic. At kaya pala hindi nawala dahil ang taas ng sugar niya. At nung time na yun na pina-check up siya ng doktor, hindi na agad na kunan ng sugar. Kaya hindi na monitor na mataas pala ang sugar. Kaya ayun, naputulan siya. Tapos, ito ang ginagamit niyang paa. Artificial na paa para makalakad po siya. Pero hindi po lagi niyang gagamitin yan dahil pag matagal pong nakasuot yung artificial niyang paa, sasakit yung itong putol niya. Kagagaling lang nito guys, ginamot ko to. Kaya, need lang niyang isuot kung lalakad siya puntang kusina, punta dito sa labas. Pag wala na siyang gagawin, uupo na lang siya. Yan ang aking mother. Smile sa mother. Smile! Ayan, smile ba? Maganda kasing kuha pag smile eh. Kaysa nakasimangot eh. Smile! Picturean kita. Ayan, kailangan ko siyang picturean guys dahil ipapasa daw pagkuha sa senior citizen bukas. Ayuda nila bukas, pang-3 buwan. Need daw magpasa ng picture na anong dahilan na hindi siya ang makakuha sa kanyang senior citizen na ayuda. Ang nanay ko dati, kinakaya po niyang pumupunta pa sa bayan para kunin yung ayuda. Pero ngayon, hindi na talaga pwede dahil pag matagal siyang hakbang o tayo, nanginginig na yung tuhod niya dahil nga artificial nga ang paa niya. At sa edad ba naman niyang 80, mag-81, kaya mahirapan talaga siya. Kaya picturean ko na lang siya para i-print daw at yun ang kasamang ipasa bukas. Kasi bukas tanggapan nila ng ayuda. At kung makatanggap naman siya bukas, 3 buwan yung 3,000, kulang po guys sa gamot niya kasi ang isang buwan niyang gamot sa maintenance is nasa 3,500. Smile naman mother, wag ka simangot. Kaya nasa 3,500 ang monthly niya. Pero pasalamat pa rin kami guys na naaprubahan siya sa senior citizen na ayuda dahil malaking tulong din. Sa every 3 months makalibre na rin siya ng gamot. Pangbili lang talaga ng gamot yan. Kaya thank you so much na napasama siya sa makatanggap sa senior citizen na 1,000 per month. Every 3 months po guys. Bali bukas ako ang kukuha sa kanyang ayuda dahil hindi na nga siya pwede. Dahil maawa ka dahil pag naihi, malayo ang CR. Kaya, kasi nung time na sinama ko siya dati, pag uwi sa bahay, para siyang lantang gulay dahil napapagod nga siya dahil sa paglalakad. Ayan guys, ito lang ang update ng mother ko. Ayan, putol na po ang kanyang paa. Ansang year ka naputulag tiil na 2011. 2011 siya naputulan ng paa guys. Mayo 20 May 27, 2012. 11. May 27, 2011 siya naputulan guys sa Davao. Kasi nung time na yon, nung napako siya ng paa, umuwi kami lahat. Ako kahit nangutang ako ng pera dun sa Manila para makauwi kami ng anak ko. Nung dinala siya sa Tagbilaran, kasi umiiyak na siya kay kumikirot daw talaga kahit naubos na yung gamot na binigay ng doktor. Kasi ang nakalimutan kasi nung time na yon na i-monitor ang kanyang sugar. Tapos nung dinala na siya sa Tagbilaran sa Romero Hospital, doon nalaman na kaya pala hindi gumaling ang paa niya sa sugat na kunting pako dahil nga sa taas ng sugar niya. Tapos, nung sa hospital kami, ang sabi ng doktor, kaya pa daw na hindi putulin ang kanyang paa pero walang mag-alaga sa kanya dito sa Bohol dahil yung panganay ko hindi naman siya nagpasalig na siya ang magbantay dahil mahirap daw. Kaya ang desisyon ng mga kapatid ko, isama siya sa Davao. At yung time na yun na sinama siya sa Davao, wala pang airplane. Kailangan mag-bus lang. Umalis sila dito ng hapon,
gabi ang sakay nila ng barko hagna to Cagayan. Pagdating sa Cagayan, sakay sila ng bus, magdaan ng Bukidnon papuntang Davao. Kaya dumating sila ng Davao kinabukasan ng hapon. Tapos pagdala niya sa doktor, dinala ka ba agad sa ospital? Pagdating nila sa Davao ng gabi o hapon, pagdala nila, ang sabi ng doktor, hindi na daw talaga pwede na hindi putulin yung paa niya dahil yung paa niya ay kumain na sa banda dito sa talampakan. Ngayon, ang sabi ng doktor, need ng putulan banda sa taas kasi kung hindi, baka kakain ulit sa hanggang taas. Nung time, ayaw pa ni mother magpaputol pero kinausap ng mga kapatid ko na pumayag dahil pag hindi siya pumayag, swerte lang daw aabutan ng 1 week o 2 weeks kasi ganun kabilis kumain yung sugar sa paa niya. Kaya ayun, naputulan ko siya. Pero sa awa ng Diyos, mula nung pinutulan siya, nag-insulin siya hanggang 11 months siya mula nung naputulan. Buwan ng April, dahil normal ang sugar niya, tinanggal yung insulin at maintenance na lang siya sa sugar. At dahil kaya naman niya, pinayagan siya umuwi dito sa Bohol dahil kung nasa Davao siya, umiiyak siya pag nakarinig ng baboy, manok, kasi na-miss niya dito sa probinsya dahil ang hanapbuhay ng nanay ko noon is nag-aalaga ng manok, baboy, mayroon siya mga tanim-tanim dito. Ayan, inatsing na si mother. Wala pa akong ligo kasi guys. Kaya yun, pinauwi na lang siya dito dahil ang sabi ng doktor, pauwiin na lang kaysa ma-stress siya sa Davao, mas mahirap pag magkomplikasyon. Kaya mula nung, tuiga ka ni Ulik Bol? 2012? 2012. April? 2012, guys. Bali 11 months lang siya sa Davao. Dinala siya ng May 12, 2011, tapos April 2012, umuwi na siya dito sa Bohol. 13 daw sa Abril. At umuwi na dito sa Bohol at dito siya nanirahan sa bahay na to. Pero itong bahay na to, luma pa to noon, pinagawa lang to ni Kring Kring kasi sira na nga, pabagsak na yung bahay. Kaya ngayon sa mga nagtatanong kung bakit ako umuwi ng Bohol, ito po ang dahilan. Dahil noon, nung mula naputulan siya, kaya pa niyang mag-isa. Ngayon, nahirapan na siya dahil yung paningin niya is medyo malabo na. Nahirapan siya pagsaing, pagluto. Kaya pa naman niya magkusot-kusot ng damit niya sa banyo. Tapos basta may magsampay lang. Kaya ayan, kaya ako nandito ngayon sa Bohol. Mahirap man ang sitwasyon guys na nandito ko sa Bohol, walang income. Dahil iniwan ko nga ang aking trabaho sa Manila pero wala akong choice. Dahil wala siyang kasama. Kaya yan lang po guys ang update ng aking mother. Kaya po siya naputulan ng paa dahil doon sa tinik siya ng maliit na pako at nakaligtaan lang i-monitor ang sugar niya kaya nangyaring naputulan siyang paa kasi nung nalaman yung lumala na hindi na talaga pwede na hindi putulin. Kaya sa mga advice ko sa mga yung mga nasugatan o mga napako diyan na pag ganyan na nasugatan kayo o napako kayo or anuman, kailangan pag nagpa-check up kayo ng doktor, magpa-monitor na kayo agad ng sugar nyo para malaman kung ang sugar nyo normal or hindi. Para mas maagapan. Kasi sa nanay ko, yun, hindi na nga naagapan. Kaya no choice na kundi putulin ang paa niya. Ayan guys, ito po ang sitwasyon ng mother ko. Thank you so much. Good morning sa mother. Morning. Ayan guys, hindi kasi sanay sa camera tong mother ko guys. Thank you so much guys. Happy, anong araw ngayon? Merkulis. Martes pala guys. Martes, bulol-bulol tayo. Diba,